Sa mga nakaraang episode, nakita natin ang mga kwentong kakaiba, mga himala, parusa at tagpong hindi natin mababasa sa Biblia. Ngunit sa episode na ito, hindi tayo magkukwento. Mag-iimbestiga tayo. Hindi kung ano ang sinasabi ng Infancy Gospels, kundi kung saan sila nanggaling, sino ang sumulat, at bakit hindi sila naging bahagi ng Biblia. Ang Infancy Gospels ay hindi isang aklat. Ito ay tawag ng mga modernong scholar sa isang koleksyon ng magkakaibang sinaunang teksto na naglalarawan sa pagkabata ni Jesus. Ilan sa mga pinakakilala ay ang Infancy Gospel of Thomas at ang Proto-Evangelium of James. Hindi sila magkakapareho ng estilo, hindi rin iisang komunidad ang pinanggalingan. Ngunit may isang bagay silang pare-pareho, wala sila sa kanon ng Biblia. Bagamat may pangalan sa pamagat, hindi kilala ang tunay na may akda ng mga Infancy Gospels. Ang Thomas ay hindi ang apostol. Ang James ay hindi ang kapatid ni Jesus. Sa sinaunang mundo, karaniwan ang tinatawag na pseudepigraphy. Ang pagsulat ng akda gamit ang pangalan ng isang kilalang tao upang bigyan ito ng autoridad. Hindi ito automatikong panlilin lang noon, ngunit malinaw sa mga eskolar ngayon na hindi apostol ang mga may akda. Batay sa wika, estilo, at teolohiya, ang karamihan sa Infancy Gospels ay isinulat noong ika-2 siglo, mahigit 100 taon matapos ang buhay ni Jesus. Ibig sabihin, isinulat sila matapos ang ebanghelyo ni Mateo at Lucas, na siyang opisyal na naglalaman ng mga kwento ng kapanganakan. Hindi sila pinanggalingan ng Biblia, sila ay sumunod dito. Walang isang moment of discovery ang Infancy Gospels. Ang mga ito ay paulit-ulit na kinopya, isinalin sa iba't ibang wika at naipasa sa loob ng mga monasteryo. May mga bersyong Griego, Syriac, Latin at Coptic. Hindi sila nawala at lalong hindi sila itinago. Oo, alam ng mga unang Kristiyano na umiiral ang mga aklat na ito. May mga tala ng mga tekstong tinanggap at mga tekstong hindi. Gaya ng makikita sa Muratorian fragment, may mga leader ng simbahan tulad ni Athanasius of Alexandria na malinaw na nagsabi kung alin ang maaaring basahin at alin ang hindi dapat ituring na banal na kasulatan. Hindi ito nangyari sa isang pulong, walang lihim na botohan. Ang kanon ay nabuo sa loob ng ilang siglo batay sa ilang pamantayan. May akdang apostol o malapit sa apostol, tamang doktrina, malawak na paggamit sa pagsamba, sinaunang pinagmulan. Sa mga pamantayang ito, hindi pumasa ang Infancy Gospels. May mga konsehong nagpahayag ng opisyal na listahan, ngunit hindi nila ito inimbento. Halimbawa, ang Council of Trent ay nagpatibay lamang ng kanon na matagal nang ginagamit. Ang desisyon ay pagkilala, hindi paglikha. Dahil may puwang sa kwento, tahimik ang Biblia tungkol sa kabataan ni Jesus at likas sa tao ang magtanong. Ang Infancy Gospels ay nagsilbing pantawid sa katahimikan, panrelihiyong panitikan at minsan pampalakas ng debosyon. Ngunit debosyon ay hindi autoridad. Ang Infancy Gospels ay mahalaga, hindi bilang banal na kasulatan, kundi bilang salamin ng maagang Kristiyanong imahinasyon. Ipinapakita nila kung paano nagtanong, naghaka-haka at nagkuwento ang mga unang mananampalataya. Ngunit ang Biblia ay hindi koleksyon ng lahat ng kwento. Ito ay koleksyon ng mga mapagkakatiwalaan. At minsan ang pinili ng simbahan ay hindi ang mas makulay, kundi ang mas totoo. Kung may pinagdadaanan ka ngayon at gusto mong ipagdasal, i-comment mo lang ang salitang prayer o mag-message sa page.